Sa likod ng mga paglabag sa batas at iba't ibang krimen na laman ng balita, ano nga ba ang kinahahantungan ng mga sangkot at may sala? Samahan niyo ako ngayong Sabado. Ang mga maling gawi, ating sisilipin. Mga batas at panuntunan, ating susuriin. Tatalakayin ang mga karampatang multa at parusa. Ako si Rose Babiera. At ito, ang Hoy! Bawal Yan! Narito ang mga nakalap nating report ngayong linggo. Pagsasangla ng mga 4-piece cash card, ipinagbabawal ng DSWD. Parusa sa mga lalabag, alamin. Sa panahon ngayon na mataas pa rin ang presyo ng mga bilihin, maraming pamilya ang patuloy na kumakapit sa pangungutang upang matustusan ang mga gastusin araw-araw. At isa nga sa mga nakikitang solusyon upang makabayad ay ang pagsasangla ng mga ATM kung saan pumapasok ang pera mula sa sahod o retirement benefits. Isa na riyan ang kanilang 4-piece cash card. Kaya naman nagpaalala ang Department of Social Welfare and Development o DSWD na mariing ipinagbabawal na gawing collateral ang mga cash card na ito. Ang parusa para sa mga sino mang gagawa nito, alamin sa report na ito. Ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program of 4Ps ay isang human capital development program ng pamahalaan na ipinatutupad ng Department of Social Welfare and Development upang bawasan ang kahirapan sa bansa. Masuring pinipili ang mga benepisyaryo ng 4Ps na nakakatanggap ng cash grants na nakabase sa compliance ng mga benepisyaryo sa mga kondisyong itinalaga sa bawat tahanan. Ibinibigay ito sa kanila 2 beses kada buwan sa pamamagitan ng cash cards. Ngunit, marahil sa sobrang kagipitan, naiulat ang ilang insidente kung saan ilang benepisyaryo ang nahuli na nagsasangla ng kanilang mga cash card kung saan pumapasok ang benepisyo mula sa 4Ps. Kaya naman, patuloy ang paalala ng DSWD na ipinagbabawal ang pagsasangla ng mga 4-piece cash cards. Ito ay para masiguro na ang laman nitong cash grants ay mapupunta o magagamit sa mga pangangailangan ng mga batang benepisyaryo ng 4Ps. Umapela na rin ang DSWD na kung may mapag-alaman na pagsasangla o anumang issue ng 4Ps ay maaaring i-report sa 4Ps City or Municipal Link o sa Pantawid Text Hotline ang buong pangalan at address ng beneficiary upang ma-validate at ito ay maimbestigahan. Ang sinumang benepisyaryo na mapatunayang sangkot dito ay mapaparusahan. Sa unang offense, maaari siyang makatanggap ng warning letter mula sa Provincial Link at Case Management. Sa ikalawang offense, isang warning letter mula naman sa Regional Director ang matatanggap nito at pagsuspende ng cash grants ng 2 buwan at case management. At sa ikatlong offense, tuluyan ng maaalis ang individual sa listahan ng mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program of 4Ps. Parusa para sa indiscriminate firing. Alamin. Sa nagdaang pagsalubong sa 2025 ay nakapagdala ang Philippine National Police o PNP ng 23 kaso ng indiscriminate firing o ang pagpapaputok ng baril o anumang uri ng firearms. Mahigpit na ipinagbabawal ito dahil nalalagay nito sa peligro ang buhay ng minsan ay wala pang kamalay-malay. Ang maaaring kaharapin ng mga may sala. Alamin sa report na ito. Kada pagsalubong ng bagong taon ay pinapatupad ang gun ban o ang pagbawal sa mga magpapaputok ng baril o kahit anong firearms upang mas maging ligtas ang selebrasyon. Ngunit sa nagdaang salubong 2025 ay marami pa rin ang naging pasaway dito. Ayon sa Philippine National Police o PNP, 27 cases ng indiscriminate firings ang kanilang naitala kung saan 4 ang nagdamo ng injuries. Ang rehiyon naman ng Calabarzon na may pinakamaraming naitalang insidente na umabot sa 9 kung saan 7 rito ay kinasasangkutan ng mga sibilyan. Ayon sa Republic Act No. 11926 o ang batas na nag-amyenda sa parusa ng indiscriminate firings base sa Revised Penal Code, maaaring maharap ang magpapaputok ng baril o anumang uri ng firearms sa prisyon koreksyonal o kulong na 6 na buwan hanggang 6 na taon. Habang ang sino mang magpapaputok ng bagay na maaaring maihalin tulad sa baril ay maaaring maharap sa aresto mayor o kulong na hanggang 6 na buwan. Kung ang dalawang nabanggit ay humantok sa frustrated parricide, murder o homicide, ay maaaring tumaas ang ipapataw na parusa. Maaari ring itaas sa 1 degree ang penalty kung ang taong lumabag ay mula sa hanay ng kapulisan, militar, law enforcement agencies, at iba pang otorisadong magkaroon ng baril. Makakansela rin ang kanilang firearm license o permit at magiging diskwalipikado na rin sa pagkuha ng lisensya o permit.
Parusa sa pamamalimos. Alamin. Madalas natagpo sa mga pampublikong sasakyan at lansangan ang mga taong nanglilimos para pangkain o dahil umano may sakit ang kanilang miyembro ng pamilya. Marami rin sa atin, mas pinaiira lang awa at nagbibigay tulong kahit sa maliit man na halaga. Ngunit, alam ba ninyo na ang panlilimos ay pinagbabawal sa batas at may kaakibat itong kaparusahan? Kung ano ito, alamin sa susunod na report. Bahagi na ng lansangan lalo na sa Metro Manila ang mga pulubi o ang mga individual na may kapansanan at mga bata na nagkalat sa daan upang mamalimos. Iba-iba ang paraan ng mga ito. Bukod sa mga direktang nanlilimos sa mga tabing kalsada na may hawak na garapon, marami na iyong nag-aabot ng sobre o ampaw sa mga pasahero ng mga pampublikong sasakyan, mga nagpapakita ng medical certificate, may mga kumakanta at nagtatambol, habang ang ilan naman nililinis ang salamin ng mga kotse ng mga motorista. Lahat ito nanghingi ng kapalit na pera o barya. Kalaunan, dumami na ang bilang ng mga ito sa lansangan na bukod sa nakakasagabal sa daan ay banta rin ito sa kanilang kaligtasan. Kaya naman sa pamamagitan ng Presidential Decree No. 1563 o ang Anti-Mendicancy Law na ipinatupad noong administrasyon ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., ipinagbabawal na ang pamamalimos sa kalsada. Ayon sa batas, bukod sa ito ay delikado, hindi pinahihintulutan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang pamamalimos dahil nauuwi ito sa pang-aabuso, lalo na ng mga bata na ginagamit upang kumita ng pera. Ito ay labag sa batas at may karampatang parusa. Sa ilalim ng Anti-Mendicancy Law, ang mga menor de edad lalo na ang mga 15 anyos pababa na ginagamit sa pamamalimos, bagamat may nilalabag na batas ay walang criminal liability. Ito ay nakasaad sa Republic Act 9344 o ang Juvenile Justice and Welfare Act. Gayunpaman, kung mapatunayan na ang bata ay isang neglected child, maaari siyang kuhanin ng DSWD at maaaring matanggalan ng parental authority ang mga magulang nito dahil hindi nila kayang palakihin ng maayos ang mga anak. Para naman sa mga individual na may edad na namamalimos, kahit na may kakayahan ang katawan nito na magtrabaho o yung mga tinatawag na mendicant, kapag nahuli, maaari itong pagbayarin ng multa na nagkakahalaga ng 500 piso o kulong na 2 taon. Habang ang mga paulit-ulit ng nahuli na namamalimos o yung mga habitual mendicant kung tawagin ay pagbabayari naman ng multang hindi higit sa 1,000 piso o kulong na hindi higit sa 4 na taon. Maaari namang multa at kulong ang ipataw depende sa desisyon ng korte. Sa kaugnay na ulat, parusa sa pagbibigay limos, alamin. Bukod sa panlilimos, alam nyo ba na ayon sa batas, maski ang akto ng pagbibigay limos ay isa ring paglabag sa Anti-Mendicancy Law. Kaya kung ikaw ay nahuling nagbibigay limos, alamin ang maaari mong kaharapin sa batas sa susunod na report. Ang pagbibigay limos sa mga bata o may kapansanan ay maaaring akto ng kabutihan para sa ilan. Kadalasan, buhat ng awa o ng kagustuhang tumulong sa mga kapwa nating kapos at wala nang matakbuhan kundi ang lansangan. Ngunit, sang-ayon sa batas ukol sa panlilimos, nakatala rin sa ilalim ng Anti-Mendicancy Law na ang pagbibigay limos ay isa ring paglabag sa naturang batas. Ayon sa PD 1563, tinatawag itong aiding and abetting mendicancy. Nakasaad dito na ang pagbibigay limos ay hindi isang paraan ng pagtulong. Bagkus, nakakadagdag pa ito sa kaso ng mga aksidente sa daan at kriminalidad, lalo na sa mga bata na sangkot dito. Ang sino mang mahuling nagbibigay limos ay pagmumultahin ng hindi higit sa 20 piso. Ayon sa Department of Social Welfare and Development, sa halip na magbigay ng pera, iminumungkahi ng ahensya ang mga alternatibong paraan ng pagtulong tulad ng gift giving, feeding sessions, medical missions at group caroling na may koordinasyon sa mga local government unit. Mahalagang isipin na ang batas na ito ay ginawa pa noong 1978, kaya kinakailangan na ring maamyendahan at maiangkop sa kasalukuyang panahon. At usapang lansangan pa rin, parusa sa vandalism. Alamin, sa ibang pagkakataon, sining o street art ang turing sa mga graffiti na madalas makikita sa mga pader o establishmento. Pero, ibang usapan na kung ito ay nakapinta o nakasulat sa pampublikong espasyo kung saan ito hindi pinahihintulutan o ang tinatawag na vandalism. Ano nga ba ang parusa sa vandalism? Alamin sa report na ito.
mga pampublikong gusali at pasilidad ay kadalasang target ng vandalism. Ito ay yung intensyonal na paninira ng mga kagamitan. Marami itong uri, ngunit ang talamak rito ay ang pagsusulat sa pader o ang graffiti art ng walang pahintulot. Kadalasan, gumagastos ang pamahalaan ng ilang halaga mula sa buwis ng publiko para sa repair at restoration ng mga lugar o kagamitan na ito. Kaya naman, nagpapatupad na ang mga lokal na pamahalaan ng mga ordinansa sa kani-kanilang nasasakupan para parusahan ang mga gumagawa nito. Ano nga ba ang parusa sa mga mahuhuling nagva-vandalize? Ayon sa Senate Bill No. 3042 o ang Anti-Vandalism Act of 2009, ang vandalism ay isang krimen na dapat parusahan. At ang sino mang mahuling gumagawa nito ay maaaring pagmultahin ng 5,000 piso sa unang offense, 8,000 piso naman sa ikalawang offense, at sa ikatlong offense, pagmumultahin ng 10,000 piso ang may sala at maaari siyang makulong ng 1 buwan hanggang 1 taon, depende sa pinsala na kanyang naidulot. Parusa para sa peking recruitment na nag-aalok ng trabaho abroad. Alamin, maraming Pilipino ang nagbabalak na magtrabaho sa ibang bansa dulot ng mas mataas na sahod at maraming oportunidad. Kaya naman meron ng mga post sa social media na nag-aalok ng illegal na escort services, lalo na sa mga undocumented workers, upang makaiwas sa checkpoint sa mga paliparan. Ang kapalit, malaking halaga. Pero sa huli, ang biktima pa ang dehado dahil madalas, tinatakbuhan nito ang may sala kapag nakabayad na ito ng malaki. Ano nga ba ang kaparusahan laban sa ganitong illegal recruitment? Alamin sa report na ito. Ngayong Enero ay nakapagtala ang Bureau of Immigration ng panibagong kaso ng fake escort services kung saan nahuli ang isang babae na nagtangkang mag-bypass sa immigration inspection sa NAIA Terminal 3. Ang babae, biktima pala ng isang scam kung saan nagbayad umano ito ng 120,000 pesos sa isang lalaki na nakausap niya online para sa fake assistance na makapagtrabaho sa ibang bansa. Naharang ito ng immigration na mapag-alaman na peke ang immigration staff na naka-impress sa kanyang passport at boarding pass. Halimbawa lamang ito sa mga akto kung saan nagpapanggap na ahente ng immigration ng isang individual upang manloko sa mga nais magtrabaho sa ibang bansa na siyang iligal at ipinagbabawal sa batas. Sang-ayon ito sa Republic Act No. 10022 o ang Batas na Nag-amyenda sa Migrant Workers and Overseas Filipino Act o ang RA 8042. Ayon sa mas pinalawak na definisyon ng illegal recruitment sa Section 5, ipinagbabawal ang pangangako o pag-aalok sa mga manggagawa ng trabaho sa ibang bansa ng isang hindi lisensyado o walang posisyon ng individual upang gawing pagkakitaan o hindi. Mas pinataas din ang parusa rito kung saan maaaring maharap ang may sala ng illegal recruitment sa kulong na 12 taon hanggang 20 taon at multa na 1 milyong piso hanggang 2 milyong piso. Parusa para sa bouncing check. Alamin, sa ilang mga transaksyon tulad ng pagbabayad sa pamahalaan, scholarship grants o bangko, ay cheque ang binibigay bilang mode of payment o transaction. Maituturing kasi itong ligtas na pamamaraan dahil ang bangko at ang nakapangalan sa cheque lamang ang may kakayahang ipapalit ito o ilipat sa mga bank accounts. Ngunit kung ang inilabas na cheque ay na-dishonor dahil sa kakulangan sa funds kung saan ito kukunin o hindi naman ay closed accounts, ay maaari itong mapanagot sa batas. Ang maaaring kaparusahan kung sakaling nag-bounce ang cheque. Alamin sa report na ito. Para sa mga madalas mag-deposit o magpa-encash ng mga cheque, naranasan nyo na bang ibalik sa inyo ito ng bangko? Marahil dahil sa kakulangan ng pondo sa account o sarado na ang account kung saan konektado ang ibinigay na cheque o hindi naman ay may inisyong stop payment order. Ang ganitong sitwasyon ay tinatawag na bouncing check kung saan hindi pinaproseso ng bangko ang isang cheque kung ang account na konektado rito ay kulang sa pondo o hindi naman ay close na ang account. At upang maiwasang gamitin itong panloko sa mga individual ay maaaring mapanagot ang taong nag-issue ng bouncing check. Ayon sa Batas Pambansa bilang 22, maaaring maharap ang sinumang nag-issue at nakapirma sa nag-bounce na cheque sa kulong ng 30 araw hanggang 1 taon at multa sa twice amount ng nakalagay sa cheque, ngunit hindi lalagpas ang 200,000 pesos. Maaari ring ipataw ang dalawang kaparusahan na nakadepende sa magiging desisyon ng korte. At yan ang mga nakalap nating report ngayong linggo. Sa programang ito, mas palalakasin natin ang boses ng batas. Kaya kung mayroon kayong nakitang ipinagbabawal na akto, o kaya naman ay mayroon kayong reklamo, itag nyo kami sa DZRH. Hoy! Bawal yan! Muli ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Kung mayroon pa kayong nahuling ipinagbabawal na akto, o kaya naman ay mayroon kayong reklamo, itag nyo kami sa DZRH. Hoy! Bawal yan!